guys! Good morning! Ayan, for today's video, ayan, nagbihis ako. Nagpe-prepare ako, pupunta ako kasi ako ngayon ng SM Taytay at maghahanap ako ng waxing salon kasi I'm trying to book an appointment dun sa dating pinagwawaksan ko, which is yung labor. Kaya lang sobrang napakahirap mag-book ng appointment right now and parang hindi gumagana yung app nila. So ngayon, para malapit lang, dito lang ako sa SM Taytay maghahanap. Huwag nyo na lang pansinin yung nasa likod ko na maleta. Magugora kasi ako tomorrow. So ayan guys, ready na ako. Actually, ito yung gusto kong gamitin na bag ngayon kasi para partner sa aking top. Kaya lang, ang problema ko dito sa bag na to, sobrang liit na. And hindi ko mailalagay yung mga gusto kong dalhin. So, ayan, na-ready ko na nga siya. Dito ko nilagay yung pera at saka cards. Kasi ayoko na magdala ng wallet. Kasi pag ginamit ko yung wallet at saka yung shades ko lang yung mailalagay ko dito. So, yun na, puno na siya. And hindi ako comfortable na maliit yung bag na dinadala ko kapag lalabas ako. Kaya magpapalit na lang ako ng bag. Kasi naiirita kasi ako. Hindi ko alam kung ako lang ba ganito. Pero naiirita kasi talaga ako gumamit ng maliit na bag na hindi ko na ilalagay lahat ng mga gusto kong bitbitin. Pag lumalabas kasi ako ng bahay, gusto ko bitbit ko lahat buong bahay. Papalit ako ng bag ngayon. Siguro good lang to for yung mag-a-attend ka ng mga party, ng mga event, yung tipong cellphone lang yung bibit-bitin. At ito yung bag na gagamitin ko kasi buong bahay kasya dito. Ayan. And yung shades ko, kailangan, alam ko kasi pagdaling yung shades ko sa case niya. Kasi kapag nilalagay ko lang kasi ito sa bag, ayun, yung nagagasgas kasi yung salamin niya. Kaya gusto ko naka-case palitan. Ayan, diba? Ang dami kong lalagay sa bag na to. And ang kinaganda kasi din itong bag na to, etong phone holder ko, kasya siya dito sa bag ko. Kaya hindi ako mahihirapan magbitbit. So, diba? Ready to go. "24 hours later." na tayo ngayon sa Greenwich. Kakain muna ako guys. And waiting ako sa aking order. Nagugutom na talaga ako. Diba? Nag-almusal. Nagkapi lang ako kanina. And still 12 o'clock na. Kaya gulo na yun siya. Waiting pa ako sa king food. Ang bago ko makanapin mo, pupuntahan ko sa kain. 10,015, 10,014.
minutes later. Actually, nakita ko yung labor doon. Meron siyang labor dito sa SM Taytay, pero gusto kong i-try yung ibang shop. At hahanapin ko ngayon yung salon na Bare Naked. Where is Bare Naked? Ito yung Bare Naked. Hi, good morning. Kailangan ba ng appointment? Yeah. Ay, hindi. Okay, oo. Ano yung difference niya sa ibang mga Brazilian na waxing salon? Kasi client ako ng labor. So, first time kong Less breakage po yun sa amin. Kasi kung saan po yung tubo ng buhok, doon din po namin tinatanggal. Pero, wala talaga lahat yung hair niya. Okay. Hanggang tatak po. Hindi naman po nag-shave. Hindi. And before mag-start, kailangan muna natin mag-CR. Ayan. Ayan, meron silang sweet reminders. Okay. Dito. Oo. So, under Brazilian naman. Oo. Under mo na tayo, no? Sige. Hindi ka na magubad na. Sure. Ate, Oo. magtatanggal na ako ng pants. Sige pa. Okay. Tatanggal na tayo ng pants. Tatanggal na tayo. Pwede ka matulog habang ginagawa. Kung makakatulog ka. Yan. Siguro 2 months din ako hindi nakapag-Brazilian kasi nga holiday and actually nagdi-DIY ako sa bahay kasi meron akong pang-wax and right now first time ko magta-try ng sugaring. Okay, so tingnan natin kung ano yung difference niya sa cold waxing ng labor at saka dito sa Bare Naked sugaring. Tingnan natin si ate. Ako nagpapay. First time sa First time ko dito sa inyo. Ang problema ko kasi sa labor. After ng pandemic, ang hirap mag-ano sa kanila. may schedule kasi. Oo, tapos hindi nila ina-accept kapag walk-in ka. Oo, alam ko ganun talaga yata sila after ng pandemic. Tapos on the spot, kailangan mo mag-install ng app nila. Tapos yung app nila, hindi siya friendly use. Ay, talaga? Oo, ang hirap pumasok. So, nagtatry ako kahapon magpa-appointment. Kasi nakita ko nga meron dito paper. Opo. So, sabi ko, hindi ako makapasok. Sabi ko, maghahanap na lang ako ng ng dito sa SM. First time ko din dito sa SM Taytay. As in, ma'am. Ngayon lang pala. Mas maganda dito, ma'am. Kasi hindi siya masakit. Okay. Opo. Tsaka, yung una kasi, ma'am, yung gamit pa. Itong gamit kasi namin na sugar paste is 100% natural siya. Okay. Kaya pwede siyang kainin, edible siya, ma'am. Okay. Kaya kahit yung mga buntis, yung mga bata, pwede sa amin, ma'am. Unlike kasi sa mga waxing kasi may halo siyang chemical. Okay. Kaya kung mapapansin mo, ma'am, kapag buntis,
parang hinihingian nila ng certificate ng doktor. Okay. Parang ganun yun. Tapos yung pagtanggap namin ng buhok mo, kung sa yung tubo ng buhok mo, doon namin siya tinatanggal. Kaya pati roots, Talagang ano siya. Actually, simula nung nag-start ako mag-waxing sa underarm ko, matagal siya tumubo. As in, unlike sa, kasi ano talaga ako eh, magbubunot ako before. Bunot ka talaga. Tsaka mas pumuti yung kilikili ko. Nakaka-lighten din kasi ito, mami. Sa sugaring kasi, ma'am, hindi lang buhok na natatanggal namin. Pati yung mga dead skin. Kaya kung mapapansin mo, pag nagpagawa ka, nagla-lighten siya. Pero hindi naman siya yung total puputi. Oo. Pero tapos pag yung na-maintain mo siya dito, yung tubo niyan, ma'am, unti-unti luminipis. Tapos sa katagalan, kung yung ibang part mapapansin mo, halos hindi na rin siya tinutubuan. Yun nga napansin ko yung start nung nag-waxing ako sa underarm. Pero sa amin, ang tawag sa amin, sugaring. Hindi sa waxing. Hindi siya waxing. Oo nga, no. Kaya sabi ko, ay, bago yung ano nila. Pero dito matagal na kami dito na eh. Oo nga eh. First time ko nga siya ano din. Pero yung sa Brazilian ko ate, medyo makapag na siya. Nagsishave ka ba din? Hindi. Waxing talaga ako. Kahit sa bahay nagdi-DIY. Ikaw lang din nagtatanggal. Oo, pero yung ano lang, yung bandang taas lang. Kasi, yung kaya lang. Oo. Puro balahibo lang ng buko sa ilang. Nagkis nga naman. Nami-maintain ko kasi siya kapag kapag meron na siyang buhok. Oo, natatanggal mo pa agad. Siya, oo. Ito toner lang to, ma'am, ha? Antibacterial po. Kasi pero meron akong soothing cream. Ito na meron din naman kami, ma'am. Huwag mo na lang siya talalagyan, ha? Kasi nalagyan na kita, ma'am, eh. Baka So, kasi tomorrow na lang. Hindi kahit Kahit mamaya. Ay, okay. Hindi naman na siya kailangan, ma'am. Kasi may ano naman na siya, eh. After lang naman, ma'am, din lang naman siya namin lalagyan. Hindi na siya kailangan lagyan sa susunod pa na araw. Okay. Kasi sabi sa liver, kasi Sa sabi liver niya- ganun, ma'am. Pero Tapos sila kasi nagbebenta kasi binibenta, sila ng oo. 50. May nabili ako sa kanila, ang laki ng ganun, 300 ata yun. Kaya Hanggang ngayon, ang dami na. Kaya kailangan mo bumili kasi sasabihin nila apply. Kailangan na, Sa amin oo. hindi na, ma'am, after Okay. sugaring na ganun. Okay. Brazilian na tayo, ma'am. Sige, sure. Check ko lang. Sige. Lumabas ulit si ate and magpe-prepare naman siya para sa aking Brazilian. So, titingnan natin kung ano yung difference nga, di ba? Dalawa. Kasi, hindi waxing ang tawag sa kanila. It's sugaring. So, siguro maraming sugar char. Pero actually guys, mas mura sila ha compare sa ibang waxing salon. Kasi sa ibang waxing salon is nag-range ng 650 to 700 pataas. Sa kanila is 600 lang. And yung underarm naman nila is 250 or 230. Kaya 230 pesos. So sobrang mura lang nila compare sa ibang mga waxing salon. Dapat ito monthly mo siya ipapagawa. Actually, ngayon lang ako Maintain mo siya. na tagalan. Oo. Eh, sa bakit tinatanggalan mo rin naman. Kaya sanay ka na rin na sa pain. Sanay na ako. Pero may times pa rin na sobrang sakit niya talaga. Pag minsan kasi ma'am, depende rin kung halimbawa malapit ka na magkaroon. Pag puyat. Kakatapos ko lang. Pag mga ganun. Talaga masakit pag ganun. Mas sensitive tayo mong pag ganun. Pag yung mga puyat, tapos nagkape ka pa, ma'am. Nagkape ako ngayon. Tapos pag medyo matagal na, halimbawa matagal mo na siyang hindi napagawa, mga 2 months, 3 months, para pa ulit first time. Actually nga, before, kasi nag-abroad ako before, nagpa-wax ako bago ako umalis. Eh, syempre, uso naman dun kaya nung mahal dun magpagawa. Mahal talaga. So, nag-shave ako. Opo. Tapos, bumalik ulit ako noon, di ba? Bumalik ako ulit ng Pilipinas. Opo. Nagpa-wax ako. Sabi ko sa'yo, mangiyak-iyak ako sa sobrang sakit. Kasi para ka ulit first time. Oo. Kasi sabi nila, mas mas makapal yung hibla pag galing ng shave. Oo.
Totoo. Kasi minsan mapapansin mo, ma'am, yung tubo pa ng buhok mo, mas nakapal. Tapos yung ibang matigas, part, no? Oo, yung sa isang strand, minsan dalawa yung tubo. Kaya hindi na ako nag-shave ulit. Pero ang napansin ko, yung pang ganun nyo, yung pang sugaring, Yes, to. mas malambot siya compare sa Totoo. flavor. Kasi doon matigas. Oo. Tapos alam mo yung isang lapat lang, pop! Oo. Ganun. Okay. Mas masakit kasi ng pag matigas. Kasi para siyang nasasabunutan pag hinila. Okay. Ito kasi mas less yung pain niya, ma'am. Okay. Kapag tsaka makikita mo agad yung difference ng pagtubo niya, ma'am. Yun lang talaga yung masakit na part. Oo, totoo. Itong gitna. Pag nagpapaganito, pinagpapawisan. Yun na natin. May nag-suggest nga din sa akin, sabi daw, dito sa Let's Face It, meron din silang waxing, di ba? Tapos ang gamit daw nila dyan, parang May strip. hot. Hot wax. Oo. Sabi nila, mas masarap daw pag hot wax. Depende din, mami. Minsan kasi pag sobrang init din, nakaka-dark din kasi ng skin. Ng skin. Okay. Sabi ko naman, kahit ano pa yan, hot or cold pa yan, masakit. Totoo naman. Lahat naman ng hair removal is masakit. True. Wala namang hair removal na hindi masakit. Ito talaga yung tiis gandang moment. Kumbaga may mga lang na mas less lang. Pero lahat ng hair removal, makakaramdam ka talaga ng sakit. Pero kung aanuhan ka ng anesthesia talaga na Mahirap naman yun. Turukan ka pa ng anesthesia para sa waxing. Okay. Pero yung ibang customer namin, yung sobrang baba ng pain tolerance nila mo. Talaga? Nagtitake sila ng pain reliever. Talaga? Pwede naman yun kasi kaso kami, hindi kami nagsasuggest kung anong gamot yung iunamin nila. Kasi baka mamaya mag-react sa katawan nila. Kami pa masisi. True. Pero sinasabi naman namin na pwede naman. 30 minutes before the session. Ang talagang part na sakit. Totoo. Isang kamay ko. Ayan. Mas okay nga siya pag malambot yung pang-tanggal. Hindi siya ganun. Masakit siya, pero hindi siya yung tipong tumatagal. Sobrang sakit na Kasi ko naman kasi yung pain mo. Kasi alam mo ba sa layer, pag isang ganun niya sabi ko, wait lang ate. Sabi ko, wait lang ate. Tapos sabi niya, sige, pahinga muna tayo. Tapos sabi ko, okay ka na ma'am. Okay. Yan, sige. Pahinga ka muna, palit lang ako face. Sige. Oo. Actually, minsan kasi may din na parang nasa gumagawa sa kamay din minsan kasi may mabigat na kamay na pag-duropax Kaya siguro mas sobrang sakit sa sa liver kasi 'di ba nga matigas yung ginagamit nilang pang-wax. Tapos isang ganuna nila, sobrang dami agad yung buhok. Kaya ang bilis nila mag-wax. Yun mga mami. Tapos yung mas prone sila sa mga napuputol na buhok. Ayun kasi yung mga nagkukos ng brown hair. Okay. Pag napuputol yung buhok mo. Oo. Yun yung mga nagkukos ng maging brown hair. Parang magpa-bounce siya. Parang siyang magpipimples. Parang gano'n. Saka yung parang siya. Anong tawag nito? Basta, matagal yung ng sakit ng waxing nila.
Kaya siguro nag-o-offer sila ng suiting cream. Oo. Kaya gets ko na. Hindi na siya masyadong masakit. May pain siya, pero... Oo, yung part. Isa part. Pero yung when it comes sa pag, tatanggal na hair, hindi siya masyadong, Tapos kung halimbawa may marirefer kang friend mo, ma'am, meron kang 20% off. Okay. Tapos sila naman po 10%, ma'am. Ang discount? Yes po. Okay. Kung halimbawa, ma'am, hindi mo sila kasama, napupunta dito, sabihin lang po nila dyan sa harap pag nagparista sila. Yung name ko. Referral po siya. Tapos yung name ko. Number mo lang, ma'am, na naka-register dito Okay. po. Kasi pag hindi ka kasama, ma'am, basta alam nila yung cellphone number, pag visit mo, lalabas naman din sa system na. Kasi may record na ako. Okay. Na meron kang discount na 20 ka for pera. Tapos pag halimbawa, next visit ko, wala pang discount yon. Basta sa referral lang siya may discount. Yes po. Okay. Basta kung halimbawa, ma'am, may na-refer ka na this month, tagilid ka naman. Bago ka mag-visit, hindi, tihaya ka lang. Kung may na-refer ka ngayon, ma'am, bago pa ulit magpa-Brazilian. Isasama na yung kasama, oo. Lalabas na dun, ma'am. Pagbalik mo ng mga by February, mga ganun. Okay. Kasi sa labor, meron silang binibigay na... Loyalty card. Oo. Ito naman sa amin, ma'am. Sobrang tagal ng Pag birth month mo, 50% off ka, ma'am. Tapos dun sa, di ba tinatype yung cellphone number mo, nakaka-earn ka dun ng points. Okay. Tapos pwede mo rin gamitin. Yes po. Okay. Huwag ka lang mabababad lang. Basta wag lang babasain. Yes po. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Pwede na mag-miss? Yes. Okay, thank you. Tapos na tayo guys sa Brazilian. So, ayan. Mas less pain nga siya compare sa labor actually. So, medyo mahina lang yung price ko ngayon kasi mayroon mga ibang client dun sa kabilang room. Ayan. So, ang bilis niya. Actually, hindi gumamit ng tiyanek si ate. So, it means naubos lahat ng buhok dun sa pagtatanggal ng sugaring. Sugaring yung tawag sa kanila, hindi waxing. Natanggal lahat ng hair ko. So, hindi niya na ginamitan ng tiyanek. So, actually, before kasi, after niya mag-wax, gumagamit pa siya ng tiyanek na sobrang napakasakit kapag iniisa-isa yung hair. So, dito, sa Bare Naked, the sugaring expert, hindi na sila nagcha-tiyanek sa Brazilian. So, nice. Ang galing actually. Sobrang gaan ng kamay ni ate. And right now, magbibigas na ako. Ayan guys, tapos na ako and nakapagpalit na din ako. Pero nandito pa ako sa room and dahil mabait si ate, so Pearl. Pearl yung name niya, mabait si ate Pearl. Nabigay tayo ng tips sa kanya. Diba, lagay natin yung tip ko dito. Tip box. Ayan. Name niya is Pearl. Okay na. Thank you. Nandito pa rin tayo ngayon sa SM Taytay. Tapos na ako magpa-walks. Pupunta na ako ngayon sa kabila. And magpapaayos ako ngayon ng nails naman. So, hindi ko alam kung saan yung tawira dito sa kabila. Ayun. Ayun tawiran. Papunta sa kabila. And doon na din ako sasakay pa.